Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Humanda ka ngayon, Riza Hontiveros, dahil ang lahat ay may kabayaran. Ito ang nakakagulat na balita kung saan idiretsang binalaan ng former DOJ Secretary na walang iba kundi si Vitaliano Aguirre, ang senadorang si Riza Hontiveros, matapos niyang sampahan ng kaso sa Pasig Prosecutor Office dahil sa... Grabe guys, ang daming lumalabas na kaso kay Hontiveros. Di umano'y paglabag ng senadora sa Anti-War Taping Act or Republic Act 4200 at ayon mismo sa former Department of Justice Secretary ay tila napuno siya at ang mga ebidensya ay sapat na para kasuhan na nasabing senadora matapos nga silang magkandabuno noong taong 2017 pa sa hanggang ngayon. Ayon rin sa balita ay tila walang balak na umatras si Vitaliano Aguirre sa kasong sinampa sa senadora dahil sapat daw ang kanyang mga pruweba na ito'y nagkasala at lumabag sa Republic Act 4200. Ayon nga sa naging full report ay tila may karmang ngaraw ang nasabing senadora na si Riza Hontiveros matapos sampahan ng former DOJ Secretary na si Vitaliano Aguirre sa Pasig Prosecutor's Office. Ito ang mainit na balitang pinuputak ni ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ang kanika ng hininga at komento sa mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas mangyatili kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang mukhang hindi nga daw merry ang Christmas at New Year ng senadora si Riza Hontiveros dahil sa bumubulabog na balita kung saan ay mismo ang former DOJ Secretary na walang iba kundi si Vitaliano Aguirre ang nagsampa sa kanya ng kaso mula sa Pasig Prosecutor's Office matapos di mo na itong lumabag sa Republic Act 4200 or ang batas ng Anti-War Taping Act. Ayon pa di mo sa kampo ni former DOJ Secretary ay wala na silang sasayangin na panahon para pagbayaran ang senadora ang kanyang samot-saring atraso hindi lamang sa gobyerno maging sa mga taong tila nakakaengkwentro nito. Sapat nga daw ang kanyang ebidensya na magpapatunay na hindi lamang ito ang unang beses na nangyari ang nasasangkot sa patong-patong na kaso ang controversial opposition senator. Tila bukod sa pagiging isa sa mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno ay ito nga daw ang di umano'y karma na maituturing sa nasabing senadora dahil tila sa lahat-lahat ng makalipas na higit 5 taon na nanungkulan ng kasalukuyang pamahalaan ni wala na nga daw nagawang tama sa mata ng nasabing senadora. Ayon pa mismo sa naging full report nilabas ng The Manila Times sa kanilang official website, from The Manila Times, Hontiveros indicted for a right taping. The Pasay City Prosecutor's Office has 5 criminal charges against Senator Ana Teresa Riza Hontiveros before the local court for allegedly violating the Anti-War Taping Act or Republic Act 4200. The resolution signed by Senior Assistant City Prosecutor Serafin Salazar was approved by City Prosecutors Elder Chris Velio. The charge against another respondent, one David Kyle Ventelio, however, was dismissed for insufficiency of evidence. In a 2-page information dated December 1, 2021, Hontiveros was charged before the Pasay City Metropolitan Trial Court after finding the probable cause. The case stemmed from the criminal complaint filed by the former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II against Hontiveros for allegedly disclosing his text exchanges with former Representative Jacinto Paras during the Senate inquiry in September 2017. Hontiveros in the privileged speech claimed to have discovered through a photo of the text message that Aguirre and Paras were planning to file cases against her. She even revealed that the photo was taken by the member of the press during a Senate hearing on the death of teenage student Kian Lloyd de Los Santos at the height of the government campaign on illegal drugs. But Aguirre claimed that Hontiveros violated the law due to her allegedly unauthorized spraying into an exchange of private text messages and the subsequent act of making it public and indicating the senator the prosecutor held that through she enjoys the immunity
offered with the privilege for the utterances she made during the speech of debate. Such immunity, however, cannot shield her from the other acts which are prohibited by law. For this reason, the immunity she invoked cannot be made applicable to her acts of possessing the communicating or private communication subject matter hereof. The resolution read, end quote. Matapos na naging full report na ito nilabas sa Manila Times sa kanilang official website, ay talaga namang eksklusibong inilabas na naging resolution ng kasong isinampa ng former DOJ Secretary na walang iba kundi si Vitaliano Aguirre, maging ang kanyang mga kampo sa Pasay Prosecutor's Office ay tila dito na nga daw makakalaboso ang nasabing senadora. Wala nga daw magagawa ang kanya. Grabe yung mga lumalabas na kaso ni Hontiveros yan. Dapat lang talaga makulong tong taon to. Sa PhilHealth pa lang di ba? Yung immunity dahil tila hindi ito saklaw ng samot-saring kaso na alegasyon na isinampa sa kanya dahil sa paglabag nito sa Republic Act 4200. Huli man raw ay tila wala naman daw pag-asa na mapalagot noon ang nasabing senadora sa samot-saring kaso isinampa sa kanya ay tila hindi daw talaga natutulog ang hustisya. Ito na nga daw hinihintay ng marami sa ating mga kababayan na di umano'y karma ng nasabing senadora sa lahat ng di umano'y paninira nito hindi lamang sa kasalukuyang administrasyon maging sa mga empleyado ng kasalukuyang gobyerno. Nang lumabas ka ang balitang ito ay umanig ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, yan ang pinakamagandang balita para sa mamamayang Pilipino na ang isang walang kwentang politiko na nangurakot lang at nagpayaman. Grabe ay ang dami rin galit talaga kay Hontiveros simulang magsilabasan yung mga kaso mga ganito sa kanya. Walang ginawa. Tansya ko lang din talaga sa susunod na election to. Baka sakaling di manalo to. Hindi ko lang alam guys pero nakikita ko na. Baka hindi manalo to. Mabuti para sa bansa at kaguluhan lang ang hinatid ng dapat ay agad-agad ang mapakulong para mabawasan na ang mga senador ng mga walang silbi at panailangan dada at kapalaran ng alam. Huwag na pong patagalin sana. Ay naman kay 22 Unit Elmer Morales, kailangan mangyari ang pangil ng batas natin. Sa lumabas ngayon ng kasong iyan ay para naman tuloy-tuloy na ang pangil ng batas, hindi para sa mayaman lang o may pera lalo na sa mahirap. Gawin po ang dapat na mangyari kung nagkasala sa batas. Kahit politiko, huwag niyo pong dungisan ang kapangyarihan ng batas na walang kinikilingan. Diyos din ang hahato sa hindi nagpapatipad ng tama at nakakasala sa batas natin. Magbago na ang isip ng manunungkulan sa bayan natin. Gawin ng mararapat at walang pakiling, maayos at talino at takot sa Diyos ang sangkap ng totoong leader. God bless who do good and not evil minds. Ay na may Carnegie Deal. Good job, Aguirre. And ko. At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out!